And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, lugi-lugi po yung farmer. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ni-SP sa tuloy ko na lang po din sa bigas. Sir, kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas. Sabi po ni VP Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni VP. So as admin candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? And mahina nga po ba talaga kami sa Visayas? Well, may kasabihan, better late than never. Di ba? Better late than never. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam paano gagawin. Di ba? At saka, ang alam ko, malakas ako sa Visayas, tagaroon ako. Well, as I said kanina, no, sa subsidy raw, gobyerno doon magbabayan. Bueno, dapat, pera din nila yun eh. Tapos sa bayan din nakakain eh. Nung pera na yun eh. O na magiging bigas eh. Or whatever commodities na pupunta sa taong bayan. Kesa na makukurap lang eh. Kanino lang gusto mapunta? Sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bili. Ganun ang mentality ko. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa election. Pag-roll out ng 20 pesos. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit na last year pa yan, sasabihin niya na konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. You know, for the benefit of the people, whether it's elections or not. Yes, ma'am. Siguro yung sinabi lang ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang kung ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman kung ganun ng trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year. It's only been 3 years. So, kumbaga sa accomplishment nga na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, lugi-lugi po yung farmer. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. Sorry. And your chances at Cebu, and as far as you know po, Okay po. Actually, funny nga din. Sorry, sa Visayas. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat mo binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator Ping. Ako, may take, pagka tinutulungan mo yung
kahirapan at saka gutom, nothing is too late. Nothing is too little. Gutom yan sa kahirapan. Yun lang. Attorney Aplus. Well, hindi naman sa eleksyon to. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niyang hikiing gawin 20 ito. I mean, it's on the records. Tignan ninyo, matagal niyang hikiing. At sinabi niya pa ito, and it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya sa being bashed dahil eleksyon, hindi bang gano'n? Talagang nagkataon lang, alam naman natin ang presyo ng bigas, mababa ngayon at yung iba sinubsidize niya. No? Basta ako, naniniwala ako, napakanda ng intention niya at walang timing ito. Ngayon lang ang nangyari. Talagang nagawa niya po itong mga panahon. Matagal na pong hinihingi yung taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon nga ho, naibigay kasi pinag-aralan, I believe, matagal na ho yan when I was still cabinet secretary, pinag-uusapan po sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lagi yung DA. How do we do this? Paano natin mapababa? So ito na nga, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, mingas kungul lang yan. Baka next week wala na yan. I think the best way para ma-maintain po ito, or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tarification law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makitang NFA rice. Alam po ninyo yan, mga taga-Senate reporters po. May mga pumipigil po dyan ng mga babatas. Hinaharang po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi, mabaho na raw. Iba pa nang mabaho? Kasi 2 months pa dun sa RTL law, bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Tsaka ibibenta kasi sa mabulok. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer na bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin immediately after. Wala akong magiging problema. Hindi mangangamoy yan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were in grade school, may NFA rice pag pumunta sa palengke. Ngayon wala ho eh. Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders po yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababara ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina, na sa farm gate, kung ano yung presyong gusto mo, di sige, bibili ng gobyerno. Tapos, ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. So, sabihin, lugi ang gobyerno. So what? Total, nagbibigay ng gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize na kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili na maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag sinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat yan sa NFA para makabili sila ng bigas, and then yung NFA ibenta yung bigas immediately after they purchase the mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since naumupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, pinabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharang sa Senado. Yan lang po. Salamat po. Thank you.